Mga kababayan, mga katambay, kamusta pong lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Senadora Hontiveros. Dismayado daw po siya sa Korte Suprema. Mga kababayan, dito po sa nilabas nilang desisyon ng Korte para po sabihin po labag sa konstitusyon ang ginawa po excuse me po, ang ginawa po ng Kongreso, lalong-lalo po sa paglabag po nila sa 1-year bar ng impeachment po ng Vice President dahil po apat po ang ginawa nila mga kabayan. Ibang klase po ang senadora. Hindi po yata sumusunod ito sa Korte Suprema. Naturingan pa naman mambabatas ito. Anong klaseng mambabatas ito na hindi sumusunod sa desisyon ng Korte Suprema? Batas ang pinag-uusapan. Siya'y mambabatas. Unbelievable. Nakakalungkot lang po, no? Ang nangyayari sa ating bansa. Kung sino pa yung tinagurian na mambabatas, siya pa yung lalabag sa desisyon ng Korte Suprema. At hindi pa niya matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Majority nga. Majority ng Korte Suprema, ang mga justices, ang nagsasabi na labag sa konstitusyon ang ginawang proseso ng Kongreso. Kung yung mismo speaker ng Kamara, pinasasagot ng Korte Suprema para dito sa sinasabi impeachment ng Vice President. Pero hindi po sumasagot, hindi umaaksyon. Ang sagot na sagot po, ito po, ang mga senador. Pakinggan po natin, ito pong si alias Rene umano. Si alias Rene. Pakinggan po natin. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung 1-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabagyan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yun. Ayan, pumunta ka na sa Korte Suprema at questionin mo ang Korte Suprema sa kanilang desisyon. Hindi yung yaw-yaw ka ng yaw-yaw sa media. Hontiveros, senador. Senador ka pa naman, nakakahiya. Nakakahiya po, senador, mambabatas. Gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas. Pero hindi marunong umintindi ng batas, ng ruling, ng rules of law. May rule of law. Sinabi na nga, di ba? Bakit pa kayo naglagay ng rule, ng batas, kung hindi rin nyo naman susundin ang proseso ng batas? Senador ka pa naman. Bagay, ano po asahan natin dito sa senador na ito? Una-una, hindi naman po abogado yata ito. Hindi po abogado. Pangalawa, grupo pa yata ito na akbayan. Ano po ba yung akbayan, mga tambay? Hindi po ba yan yung mga sumusuporta umano sa mga makakaliwa?
sa CPP and PNDF? Hindi kaya, mga kababayan? At dito po, mga tambay, nakapagtataka lang po. Dismayado ka sa Korte Suprema ng bansa. Yan na yung pinakamataas. Kahuli-hulihan na yan. Yan na ang ginagalang pagdating sa batas at dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Mga kababayan, ibang klase ka, Risa Hontiveros, itong si Bicoy. Nakapagtataka lang, mga kababayan. Nasaan na kaya yung wala po ba magpapile ng ethics complaint dito sa Senado? Wala po bang magpapile ng kaso man lang dito sa senadora na ito nang matigil na ang kahibangan nito, umano? Di ba? Hibang na ito. Wala na po yung sinusunod ditong tao na ito. Ito pong mga ganitong klaseng mga mambabatas, mga tambay, na sinasabing mambabatas, hindi po katanggap-tanggap ito maging lingkod bayan ng ating bansa. Pagka ganito pong mga senador ang makikita mo mag-astahan, sino pa susundin ito? Wala na susundin ito. Di po ba? Dapat, pagka ganyan ang layunin mo at paniniwala mo sa buhay, Hontiveros, tanggalin nyo na ang Korte Suprema. Wala na tayong Korte Suprema. Senado na lang at Kongreso ang magpapatupad ng batas at gagawa ng batas. At kayo na rin ang magpapatupad ng batas. Wala na, tanggalin nyo na. Hindi nyo rin naman pala susundin. Di po ba? Ang Korte Suprema, kukwestiyonin nyo pa. Dismayado pa kayo. Pambihira. Nakakahiya. Nabobobo na po ba kayo dahil sa pangsariling interes? Nagiging bobo na kayo? Tapos sasabihin nyo pa, shocking kayo? Shocking talaga? Shocking? Hindi po ba kami ang nasyasyak at shock na shock sa pinaggagawa nyo sa mga binunyag ni alias Bicoy? Sorry. For correction, alias Rene pala. Iba pala si Bicoy. si alias Rene. Hindi po ba, mga kabayan? Yung mga binunyag ni alias Rene, yan ang dapat aksyonan ng Korte Suprema. Mga kababayan, sana makarating po sa Korte Suprema nang malaman po ni Risa Hontiveros, ni Senadora Risa Hontiveros, kung ano ang batas na dapat niya sundin. Sana po ito ay dumating po ang araw at panahon na litisin din po ito. Litisin din po ito sa mga kinasasangkutan niyang issue. Lalong-lalo na yung kay alias Rene na nagbabayad siya ng milyon-milyong piso para lang dito sa sinasabing kanyang mga witnesses. Isa si alias Rene. Hindi po ba? Sana dumating na ang panahon mo na ikaw ay makita namin ng taong bayan kami na nililitis ang mga kaso mo. Hindi po ba? At ngayon mo questionin ang Korte Suprema. Hindi po ba? Hindi pa ba? Nakakakatilang ng ulo, mga tamay. Pati po ang media, no? Nakakaano rin ang mga media natin. Ang mga pagtatatanungin mo, yung mga walang alam sa batas, yung mga walang alam sa proseso ng batas, sila ang pagtutuunan mo ng interview, pansin, ano makukuha mo sagot dyan? Pagka yung mga ganyang klase na senador o tao na sumusuporta pa umano sa mga kaliwa, ang tatanungin mo, ni hindi man lang nakakita na yan, yang sinasabi na oposisyon na yan, ni isa hindi nakakita ng anomalya, mga kabayan, sa gobyerno ng binagongang Pilipinas. Walang nakita yan na korupsyon. Pati nga sarili niya, may issue pa ng korupsyon eh. Hindi po ba? Lalong-lalo sa PhilHealth na pumuputok sa kanya. Kaya nga lang po, nagtataka lang si Kamanong. Wala na po nangyari sa investigasyon dyan. At wala nagsasampa ng kaso dyan. At wala rin nagsasampa ng ethics complaint dyan sa Senado para imbestigahan ang mga pinagagawa niyan sa mga binunyag ni alias Rene. Di po ba?
Sana, pagpasok ng 20 Congress, hindi pa naman po gumagalaw ang 20 Congress eh. Sana po yung mga senador na mga abogado natin dyan, katulad ni Senador Marcoleta, sana tutukan po nila yan si Alias Rene at imbestigahan po nila sa Senado yan. Itong senadora na sinasabing shock na shock siya. Shocking! Sa ginagawa talaga ng Korte Suprema sa desisyon, mga kababayan. Lalo-lalo sa impeachment ng Vice President. Shock na shock din kami sa iyo, Risa Hontiveros. Shock na shock rin kami sa pinaggagawa mo. Sana, wag po sanang matulog itong issue ni Alias Rene. Sana po, meron pong tumayo rito mga senador para po maimbestigahan na ito sa 20 Congress. Mga senador dyan, papasok na po ang 20 Congress ninyo. Tutukan nyo na po si Alias Rene. At lalong-lalo yung senadora na yan na napakatakaw sa media at ubod ng galing. Akala mo ba siya retired justices kung magsalita? Akala mo ba nagtrabaho sa Korte Suprema at napaka-marunong at napaka-maalam sa batas? Mga kabayan, itong senadora na ito. Hindi, yun na nga yung kataas-taasan. Yun na ang susundin ninyo. Di po ba? Silang may alam sa batas, lalo-lalo sa pagpapatupad na sinasabi nyo. Di ba? Kayo, tutupad lang kayo sa batas. Ang hirap kasi sa inyo, katulad nitong tao na ito na si Hontiveros, mga kabayan. Ito po yung mga ganito, hindi dapat maging senador ito eh. Lalo-lalo po kung questionin mo ang batas. Hindi bagay maging senador ito, mga ganito. Kung questionin mo ang batas, mambabatas ka nga. Dapat nga ang batas, protektahan mo. Di ba? Dahil trabaho mo yan eh. Yan ang binigay sa iyo mandato ng kataong bayan. Gumawa at magbalangkas ka ng napakagandang batas na makakatulong sa taong bayan. Hindi sinabi namin at hindi kami naglagay ng trabahante namin para labagin at hindi sundin ang batas. Lalo-lalo ang proseso ng batas. Di po ba? Malinaw na nga na sinabi na labag sa konstitusyon ang ginawa ng Kamara, ng House of Representatives. Dahil hindi naaayon sa konstitusyon na mag-impeach ka ng isang vice president kahit hindi vice president. Basta mag-impeach ka. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 1-year bar. Hindi po ba? Hindi ka pwedeng magdagdag. Kahit po bata. Kahit nga yung sinasabi ng mga kababayan natin, kahit grade 1, maiintindihan. Yung sinabing isa lang, at sinabi mong tama dahil naging 4, di po ba? Kung yung bata maintindihan na pag sinabing isa lang. Hindi pwedeng maging 2, 3, 4. At yung sinasabi mo, talagang ugaling bundok po yata ito umano. Mangangatwiran pa. Ano katwiran? Isa lang naman daw po sinabmit sa kanila ng Kongreso. Isa lang daw. Hindi po ba ito gaga? Hindi po ba ito gagamit ng common sense, logic? Hindi po ba ito nagpapakatanga lang o nagdudunong-dunungan umano? Hindi naman kinu-question ng Korte Suprema kung hindi ba ito gaga at nagpapakaboba umano. Hindi naman kinu-question ng Korte Suprema yung impeachment na nasa inyo. Napakahirap po talaga maging senador. Pagka mahina ang common sense, mga tama. Mahina sa logic. Kinu-question ba? Ang kinu-question ba ng Korte Suprema? Yung impeachment na binigay o pinasa ng Kongreso, na isang impeachment lang daw po ay pinasa sa kanila? Yung po ba ang kinu-question ng Korte Suprema? Kung hindi ba ito gaga at nagpapakabobo umano? itong senadora na ito, na minalas tayo at nagkaroon tayo ng senadora na katulad dito. Hindi po ba?
na, nakakati ng ulo, mga kabayan. Ang kinu-question ng Korte Suprema, yung Kongreso, hindi kayo. Hindi ba? Ngayon, pag may paglabag na at mali na ang proseso at labag na sa konstitusyon ang ginawa, doon sa Kongreso, ibig sabihin yan, lahat na ng proseso na ginagawa ninyong lahat ay paglabag na. Labag na sa konstitusyon. Kasi inumpisahan ng paglabag. Ngayon, paano mo masasabi sa taong bayan na hindi naman kami bobo, tanga, at hindi rin kami gago para maniwala sa iyo na yung mali na ginawa ng Kongreso, pagdating sa Senado'y tama na. Baka tamaan ka ng kudlok na ng kulog at kidlat dyan. Hindi po ba? Hindi kami tangat bobo. Risa Hontiveros. Ibig sabihin yung pagkakamali ng Kongreso, pag nahawakan na ninyo, lalo-lalo ikaw, nagigil sa impeachment, pag nahawakan nyo na yung impeachment, malinis na, wala nang paglabag sa konstitusyon. Kung hindi ka ba naman gaga at nagpapakabobo ka, umano, nakakatawa ka na lang, Risa Hontiveros. Darating din ang panahon na nasa iyo na ang hot seat. Nasa hot seat ka na eh. Kaya lang, iniintay lang namin yung mga mag-iimbestiga sa iyo. Lalo-lalo po sa Senado. Lalo-lalo po sa pagpasok ng 20 Congress. Isa ka sa problema ng bansa. Isa ka umano sa napakalaking problema ng bansa. Sa binibigay mo sa natutuklasan namin, lalo-lalo sa pinasabog ni alias Rene. Nagbabayad ka pala, umano, milyon-milyon pala lumalabas sa pondo na galing sa amin para lang sa mga pangsariling interest ninyo, umano. Dapat na imbestigahan ka. Hindi po ba, mga kababayan? Dapat pong masilip ang pera natin dyan. Dapat po yan ma-audit na may resibo. Ang perang hinahawakan yan galing sa atin. Kung saan niya dinadala, ano ang mga proyekto niya, kailangan po masilip yan. Umpisahan po sana yan sa 20 Congress, mga kababayan. Malaman natin kung ano po ngayon ang kagalingan na isang nagmamarunong. Pati ang Korte Suprema, kinu-question pa. At siya'y shock na shock daw. Shocking! Hindi niya matanggap ang desisyon ng majority ng Korte Suprema. Mga justices natin doon ay kinwestiyon ang ginawang proseso ng impeachment ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung yung mismo nga na head nila, na speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President, ay hindi na nga sinagot ang mga pinasasagot sila ng Korte Suprema sa ginawa nila. Ano na? Sagutin ninyo. Nasaan na? Bakit hindi nyo tinalakay? O ano ang ginawa nyo? Binasura nyo lang ba yung 3 pang impeachment na nauna? Hindi po ba? Pero pagdating sa Senadora, ulitin natin, isa lang daw po ang sinasabi niyang nakarating sa kanila. Kung hindi ba naman talaga boba ito isa lang naman talaga ang kailangan sa impeachment. Hindi naman kailangan ng 4 dyan na impeachment. Di po ba isa lang? Tanga na lang at bobo. At pati po ang mainstream media, nagiging tanga at bobo po, mga kabayan. Di ba? Hindi man lang nila kinu-question ng Senadora para po matuto naman. Sinabi na nga ng Korte Suprema at meron pong batas, merong article section 3 na sinasabi po na violation of 1-year bar. Ito pong sa impeachment. Meron na nga batas di ba? May batas na. At yon, ginawa po yung batas na yan 1987 konstitusyon. Nakita mo? Merong batas. Pero pagdating sa Senadora, mga babayan, kung questionin mo yung Korte Suprema, may trabaho nila yon. Yan ang hirap kasi. Yan ang hirap sa nagmamarunong. Sa sobrang runong, lumalabas tuloy
nagiging gaga, nagiging bobo, nagiging tanga, umano sa sobrang karunungan. Ganun po talaga eh. Pag nabigyan ka ng kapangyarihan, kahit hindi ka abogado, mas magaling ka pa sa abogado dahil doon sa kapangyarihang ibinigay sa'yo. Temporary lang. Ganun yata talaga. Nabigyan ka na isang titulo na maging senadora. Ngayon, nung maging senadora ka na, mas marunong ka pa ngayon sa Korte Suprema. Unbelievable, mga kababayan. Yan po. Hintayin na lang po natin, mga kababayan, dahil alam naman po natin na 100% mga tama, 100%. Ito pong tao na ito, kung itutuloy po nila impeachment, hindi naman po ito tutuloy, hindi naman po ito titingin sa ebidensya umano eh. Hindi naman po titingin sa ebidensya yan. At hindi niya po tatanggapin ang ebidensya, mga kababayan. Buo na po ang mga isip niyan. Nasa isip na po puso nila yan na kailangan nila impeach ang Vice President. Hindi po ba? Buo na po yan. Scripted na po nila yan. Naka-script na po yan. Yung mga kubo question po. Napakarami po kumu-question eh. Di ba? Sa Korte Suprema. Bakit daw po naglabas ang Korte Suprema na nalabag sa konstitusyon ng ginawa po na impeachment o proseso na impeachment ng Kongreso. Mga kababayan. Marami na po yan, di ba? Yung sinasabi natin yan. Kauna-una si Hontiveros, si Aquino, si Bam, Kiko Pangilinan, hindi ba? Si Soto, di ba? Yung Tulpo, yung magkapatid na Tulpo, mga kasama po yan umano. At marami pang iba. Karamihan po hindi pa abogado. At kasama na rin tsak dyan umano, si Lito Lapid. Dahil nasa grupo po nila yan. Hindi po ba? Kaya expected mo na mga kabayan. Expected na po natin. Talagang yung mga yan, kaya nahandyan yan, hindi naman po para pagandahin at bigyan po ng solusyon ng problema ng bayan. You know, tumanda na po dyan si Hontiveros. Ano po napala natin dyan sa babae na yan? Maliban po na puro batikos. At wala po yata tayo nakita mga legasiya niyan na makakatulong po sa ating bansa. Meron po ba? Ngayon nga napakaraming problema ng ating bansa. Ano po inaasikaso ng mga mambabatas natin? Sa loob po ng 3 taon, ano po inasikaso ng mga mambabatas natin? Magmula nung umupo po sila. Lalo po umupo ang pamahalaan na may issue ng mga pulburon. Ano po ang tinrabaho nila? Naghihirap ang bansa. Bagsak ang ekonomiya. Nilulubog tayo sa baha. Wala silang investigasyon sa proyekto na hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Lalo-lalo ang isang damukal na flood control na ginastosan ng bilyon-bilyon, trilyon. Pero wala po na yung nakikita sa mga tao na ito. Maliban po puro pang sariling interest political. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Mga wala kayong kwentang mga mambabatas umano. Nakakahiya kayo. Nakakahiya na naging Pilipino pa kayo. Na sinasabing, ibabangon ko ang bansang Pilipinas. Bibigyan ko ng magagandang oportunidad at magagandang batas kapakipakinabang sa bansa. At ang ating bansa ay dadaling pangaraw ng ng Pangulo ngayon sa pagiging world class. Saka nagtataka tayo, no? Bago tayo magtapos. Hindi po ba kayo nagtataka? Ito pong grupo ng Akbayan. Akbayan po ito. Nasa grupo ng Akbayan ito eh. Ito po, napakatagal na panahon na po ito. Na talaga ito po ay kritiko ng pamilya Marcos. Hindi po ba kayo nagtataka ngayon kay Senadora Hontiveros? Bakit biglang para po silang mga anghel ng mga Marcoses? Naging guardian angel sila ng mga Marcos na dati po nilang isinusuka, sinusunog at pinauhukay pa nila sa libingan ang dating Pangulong Marcos Sr. At pinagsasabihan pa
ng napakatagal na panahon. Dinadala pa nila sa karsada, sa EDSA. Diktador ka. Diktador kayo. Mamamatay tsugi kayo. Human rights, isang damukal. Di po ba? Pero ngayon, mukhang naghihimod. Sanay na sanay po yatang maghimod. At lahat po ng kanilang isinuka ay kinakain po yata nila umano at hinihimod pa ngayon. Nagtataka lang po si Kamanong. Hindi po ba kayo nagtataka? Kaya yung sinasabi po natin mga tambay, ang mga prinsipyo nitong mga tao na ito ay 2-5. Mga kabayan, prinsipyong pera-pera na lang umano. Yan po ang mga prinsipyo po nila umano. Prinsipyo, pera-pera na lang ang prinsipyo. Wala na yung mga pinaglalaban nila kuno. Pera-pera na lang. Pagka tama at yung sinasabing maganda ang kasunduan, meron tayong pagkakasunduan. Kung maganda ang kasunduan, ganun po ang kanila yata ngayong pinaglalaban. Depende sa kasunduan. Mga kababayan, mawawala na ay pinaglalaban nila kuno na pagiging makabayan, akbayan, makabayan black, Gabriel, at kung ano-ano pang grupo nila, mga kababayan. Pera-pera na lang, basta may kasunduan. Maraming salamat po mga kababayan. Ano pa asahan natin sa grupo na yan, mga kababayan? Wala na tayo asahan dyan. Puro basura po yan umano. Basura. Mga salot umano yan sa napakatagal ng panahon, mga kababayan. Sana po, yung sinasabi ko po, ulitin ko po ulit. Sana, hindi na po magtagal na makita na po natin isang araw na nililitis na po at iniimbestigahan na po sa korte at sa Senado ang senadora na ito, mga kababayan. Napakaganda po at kailangan po talang tutukan. Tutukan po talaga yung issue po na ginawa niya, na nagbabayad siya umano ng mga witnesses. Hindi po basta-basta pera. Pera ng taong bayan ang gamit umano. Milyon-milyon. May pakondo pa. May pa-allowance pa. Sana dumating po yung mga araw na yan. At tayo naman po ang ku-question sa kanya. Kaayo! Kamusta na, Kaayo? Hindi po ba, mga kabayan? Thank you po sa gusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Shoutout po, thank you po kaila Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. At bago po tayo magtapos mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, at syempre po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at mailayo po sa kapamahakan po. Sa kapamahakan at syempre po, makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po. At syempre po, sa muli po, happy weekends po mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.